October 17, 2023, 11 p.m. Dami kong mga utang. Hindi ko pa nalilista. So, hindi pa ako masyadong nakakapag-isip-isip. Pero, figure-wise, hindi pa. Pero, madami talaga. Since, yun nga, sinwipe ko ng sinwipe yung sa hospital ni mama. Tapos, wala pa kami nakukuhang help from government or any officials. Tapos yung PhilHealth pa, mali yung pagkaka-charge. Kasi instead na stroke yung kinumpute nila, cellulitis lang. So 8,000 lang versus yung 28,000 na ina-expect. Hindi din na siya nahabol. Ewan ko kung mahahabol pa. Pero, ay, nakakalungkot. Learning from experience. Pero sa kabila ng lahat, nagawa ko pa rin magpautang. Kikita naman 1,000 isang buwan. Malaking bagay din yung 1,000 isang buwan or 1 to isang buwan na extra. Sana nagtuloy-tuloy. Magkaroon pa ng ibang clients, pero ewan ko, para kasing mahirap pag pera yung ginawang pagkakakitaan. Pero yun nga, sabi ko nga, hindi ko naman sila pinaghihirap doon sa tubo na binibigay ko. Parang bayad lang din siya sa risk. Hindi ba yung iba 10% kung magtubo, ganyan. And ayoko naman maging ganun, maging greedy. Parang masaya na ako na meron lang pampalubag-loob. Malungkot lang din kasi mga inaasahan kong tao na tutulong sa akin, hindi din naman wala dyan. Pero masaya in a way na yung mga hindi ko inaasahan, sila yung nandyan. So sobrang daming mga taong tumulong sa akin ngayon na down ako. And naiinis lang ako sa sarili ko kasi feeling ko nag-grow ako out of marriage. Honestly, hindi ko na-feel yung support ni hubby towards dun sa mga nangyayari sa buhay ko, sa pamilya ko. Parang naiintindihan ko kasi siguro hindi niya pamilya, hindi niya magulang, hindi niya nanay yung nagkasakit. Kaya siguro parang indifferent lang siya. Parang sobrang fed up na siya, ganun. Pero nakakalungkot lang. Kasi hindi ko na-feel yung presensya niya ngayong kailangan ko siya. Minsan naisip ko, sabi ko sa sarili ko, nangyari to sa'yo, magiging ganyan din ako. Para maramdaman mo kung paano ka sa akin. Pero pag dumarating naman yung pagkakataon, realize kong hindi ako yun. Hindi ako yung palaganti. Siguro palaganti, pero hindi ako ganun masamang tao. Sana yung kabutihan ng puso, kung meron man, na nakuha ko sa mga magulang ko, sana maituro ko rin kay Mercy, kay Bunsoy. Sana yun yung mga bagay-bagay gusto ko rin talagang makatulong sa iba. Sana lumaman ako to the point na kaya ko na rin tumulong sa iba.
Nalulungkot din ako kasi hindi pa ako makapunta kay Lolo Marlon. Parang ililipin niya sa Sabado yung papa niya. And siya yung lagi kong takbuhan pagka may sakit sa pamilya. And siya yung naisip ko na sana yung dalawang anak ko or isa man sa kanila masok sa med school. Kasi ang hirap pala pag meron may sakit tapos ni isa wala kang mapuntahan, wala kang kakilala. Ang dami-dami namin kakilala, ganyan, di ba? Alam mo yun, ay balik man lang yung lahat ng tulong na nare-receive namin. Hindi man ako yung makapagbalik. Sana maibalik ni Mercy sa mga taong tumulong sa amin. Sobrang thank you kay Lord kasi hindi niya ako pinapabayaan. Kahit pa ang dami-dami ko ng problema, kahit pa sunod-sunod, kahit pa hindi ako paladasal, ang hirap pala, no? Ang hirap maging banal, ang hirap panindigan, ang hirap maging malapit kay Lord kasi parang mas lalong sinusubok ng buhay mo. Tapos ang dali-daling bumitaw. Konting maraming nangyayari, nakakalimutan ko siya. Konting smooth sailing lahat, nakakalimutan ko siya. Sorry, Lord. Grabe itong 2023. Sana kayanin ko pa. Gusto ko makagraduate. Pero minsan parang gusto kong sukuan. Pero gusto ko makagraduate. Makakagraduate din siguro ako. Sa awa ni Lord. Lord, alam ko hindi ako mabuting anak. Hindi ako mabuting kapatid. Hindi ako mabuting nilalang. Sana Lord, hindi yun maging dahilan para hindi ako maging blessing sa iba. Sana Lord, hindi yun maging dahilan para mapasama yung mga anak ko. Sana Lord, sa kabila ng lahat, mahalin mo pa rin ako. At ang mga anak ko. Ngayon naman sa labas, may lasing yata. Anyway, kailangan kong maglista. Kailangan kong mapulot ulit yung sarili ko. Kaya natin to, self. Kaya natin to. Kailangan ko na talaga ulit maglista. Thank you. Thank you, self.